Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everyone. Good afternoon, friends. Today is January 6, 2026. At araw po ngayon ng Martes. It's Tuesday. Time check tayo. 2:40 in the afternoon. Kararating ko lang po sa school. Kahapon, dapat kagabi o kahapon, nakapag-upload na po ako ng video bilang pag-aaral sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Pero nagkaroon po kami ng problema sa aming Wi-Fi connection dito sa bahay. Usually, dito ko po talaga sa bahay ginagawa yung pag-upload ng mga video at hindi po sa eskwela, lalo na hindi sa oras ng trabaho. So may mga nagtatanong din na kaibigan, sir, mukhang may pinagdadaanan ka ngayon, nakikita ko mga post mo. Maliit na bagay lang po iyon at hindi ko na dapat i-discuss sa inyo ang mga bagay na yon. Meron lang what, mga konting sakit at sama ng loob na pinagdadaanan si sir, pero hindi na yon bagay dapat na rin nating dalhin dito. Okay, meron nga po. Pero maliit na bagay, mapalalampas. Hindi ko gagawing what, lasunin ng todo ang loob ko noon. Konting sama ng loob, konting hinanakit. Pero hindi na dapat pag-usapan. So, tapos na po yun. At okay naman na. So mapalalagpas yun. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay up-to-date po tayo. Ang ating pag-aaralan ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito, araw ng Martes, January 6, 2026. Okay lang po ako. Huwag kayo mag-alala. Maraming kaibigan ng concern at kinukumusta ako. Pero okay lang po talaga ako. So tuloy na tayo sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo. Bago tayo magsimula, tulad ng dati, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. My God, Lord our God, we are sorry for our sins with all our heart, in choosing to do wrong and failing to do good. We have sinned against you, whom we should love above all things. We firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads us to sin. Our Savior Jesus Christ suffered and died for us. In His name, may God have mercy on us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was sa beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. Maraming salamat po muli sa pakikiisa ninyo sa ating pananalangin. Tuloy na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo? Wait lang po. Adjust ko camera. Okay, tuloy po tayo. Ano po ang ating ebanghelyo? Pag-uusapan para sa kasalukuyan. Ito po ay ebanghelyo para sa araw na ito. January 6 nga po, 2026. Ito po ang ginagamit na ebanghelyo na nagiging tema ng pagbabahagi sa ating mga simbahang Katoliko. Again, nagsasalita po ako bilang isang Katolikong Kristiyano. At kung kayo'y sumusubaybay sa mga naa-upload kong video, kahit hindi po kayo Katoliko, ngunit may interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maraming salamat po for taking interest. Okay, so tuloy na po tayo. Share screen po ako. Ano ang ating ebanghelyo para sa kasalukuyang pag-uusapan? Magiging tema ng aking pagbabahagi. Wait lang po. Okay, so ito po iyon, ang ating ebanghelyo. Sana nakikita nyo na. Ang ating ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Marcos, Kabanata 6, mga talata 34 hanggang 44. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. So, as he stepped ashore, he saw a large crowd, and he took pity on them because they were like sheep without a shepherd, and he set himself to teach them at some length.
By now it was getting very late, and his disciples came up to him and said, "This is a lonely place, and it is getting very late. So send them away, and they can go to the farms and villages round about to buy themselves something to eat." Then Jesus replied, "Give them something to eat yourselves." They answered, "Are we to go and spend 200 denarii on bread for them to eat?" He asked, "How many loaves have you? Go and see." And when they had found out what they said, 5 and 2 fish. Then he ordered them to get all the people to sit down in groups on the green grass. And they sat down on the ground in squares of hundreds and fifties. Then he took the 5 loaves and the 2 fish, raised his eyes to heaven, and said the blessing. And then he broke the loaves and began handing them to his disciples to distribute among the people. He also shared out the 2 fish among them all. They all ate as much as they wanted. They collected 12 basketfuls of scraps of bread and pieces of fish. Those who those who had eaten the loaves numbered 5,000 men. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, yan po yung ating ebanghelyo. Ito po ay isang pagpapadami ng pagkain, tinapay at isda ni Jesus. Sinundan si Jesus ng maraming tao kasama ang kanyang mga alagad. Okay? Hanggang makarating sila sa isang ilang na lugar. Okay? At nakita ni Jesus ang pangangailangan ng mga tao. Wait po, stop share na po ako. So, paano ang sharing natin dito? Wait lang po. So, let me begin my sharing by relating to you a story of that I came across on my Facebook newsfeed. The title of the story, The Mouse Trap. This was a story. A little mouse hiding in her hole. Saw the farmer and his wife opening a package on the kitchen table. Curious, the little mouse, she picked out, and her tiny heart sank. It was a mousetrap. Terrified, the little mouse ran to warn the other animals on the farm. First, she went to the chicken. "There's a mousetrap in the house," she cried. The chicken shrugged. "That's not my problem." Next, she ran to the lamb. "There's a mousetrap in the house. I'll pray for you," said the lamb gently. "But there's nothing I can do." And desperate, she turned to the cow. "There's a mousetrap in the house." The cow sighed. "Sorry, sweetheart. That's your problem, not mine." And sudden helpless, the little mouse returned to her hiding place. That night, a sound echoed through the dark farmhouse. Snap! But the trap hadn't caught the mouse. It had caught the tail of a venomous snake. When the farmer's wife reached for the trap in the dark, the snake bit her hand. They rushed her to the hospital, and when she returned home, she was burning with fever. To help her recover, the farmer killed the chicken to make her some chicken soup. But her fever didn't break. Friends and neighbors came to visit, and the farmer slaughtered the lamb to feed them. When his wife finally passed away, the farmer, heartbroken and broke, sold the cow to pay for her funeral, and the little mouse, and she watched everything from her hole, powerless to change a thing. So what is the moral of the story? According to the unknown author, when someone tells you about their problem, don't ignore it just because it doesn't concern you. A problem ignored today might become
your problem tomorrow. The one who live only for themselves haven't really learned how to live. The world, number three, the world doesn't suffer because of bad people. The world suffers because of the indifference and insensitivity of the good ones. End of the story, end of the morals. So, ganun. Akala nung mga hininga ng tulong, nung manok, nung tupa, at nung baka, dahil mouse trap yun, problema yun ng mouse, problema yun ng daga, at hindi nila problema, kaya hindi nila tinulungan yung daga. At nung hindi nila tinulungan yung daga, isang insidente ang nangyari dun sa babae na asawa ng magsasaka. Nakatrap yung mouse trap ng isang makamandag na ahas. At sa dilim, nung inaabot na ito nung babae, kung ano yung nahuli ng mousetrap na akala niya siguro'y daga, kinagat siya ng ahas sa kamay. Nagkasakit yung babae, nilagnat, at para matulungan siya makarecover sa lagnat, kinatay nung magsasaka yung manok. Pagkatapos, hindi naman bumuti ang pakiramdam ng babae, nung asawa ng magsasaka, dinalaw siya ng ilang mga nagmamalasakit na kakilala, kapitbahay at kaibigan, at para mapakain ng mga bisita, kinatay naman ng magsasaka yung tupa. Kalaunan, hindi na tuluyang gumaling yung babae. Sa halip, siya'y namatay. Sa kwentong ito, sinasabi, ipinagbenta ng magsasaka yung baka. So, yung manok, yung tupa at yung baka naging apektado sa mga pangyayari at nakita ito mismo nung daga at wala siyang magawa sa mga pangyayari. So ano daw ang moral lesson? Sabi ng sumulat na hindi nagpakilala. Sa ibang version, hindi ipinagbili yung baka eh. Nagkaroon ng funeral ng libing at nung nagkaroon ng funeral at libing para pakain ng maraming taong umaten doon sa lamay at doon sa libing, kinatay yung baka. Dito, ipinagbili yung baka. Pero sa ibang version, pati yung baka, kinatay. So ano daw moral lesson ng story, sabi ng hindi nagpakilalang sumulat? Kapag may humingi ng tulong sa'yo, huwag mong hindi asikasuhin sapagkat hindi dahil ito'y walang kinalaman sa iyo. Kasi ang problema sa kasalukuyan na maaring ini-ignore mo ay dahil problema ng iba ay maging problema mo rin, karugtong ka sa hinaharap. Ikalawa, ang mga taong namumuhay ng para sa kanilang sarili lamang ay hindi tunay na namumuhay ng may kahulugan. At ikatlo, ang mundo ay naghihirap hindi dahil sa masasamang tao, kundi ang mundo ay naghihirap dahil ang mabubuting tao kung minsan ay walang pakialam sa pangangailangan ng ibang tao. So it's a fact that many people still do not know Christ. Marami pa rin ang di nakakilala sa Panginoong Jesus. Sa maraming pagkakataon, in many instances sa buhay ng Panginoon, nagkaroon ng mga katanungan kung sino ba talaga siya. Si Juan Bautista ay nagpadala ng kanyang mga disipulo kay Jesus at ipinapatanong niya sa mga taong ito, sa kanyang mga disipulo. Puntahan natin ito'y matatagpuan sa Lucas Kabanata 7, mga talata 20. When the men of John the Baptist came to Jesus, they said, John the Baptist sent us to ask, are you the one who was to come, or should we look for someone else? Ikaw ba ang aming hinihintay? Ikaw ba ang ating hinihintay? Pinangakong manunubos o kailangan pa naming maghintay ng iba? Even the great prophet John the Baptist wanted to be sure. Gusto niyang makasiguro kung sino si Jesus.
Jesus likewise wanted to know. Si Jesus din gusto niyang malaman kung ano ba talaga at eksakto ba talaga ang pagkakakilala ng mga alagad niya sa kanya. Likewise, Jesus wanted to know if his disciples knew him or were exact about their knowing regarding who he is. Who do people say that I am? And what about you? Who do you say that I am? Okay? Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? At kayo, sino naman ako sa inyo? So let us be precise about it. Matatagpuan yon sa aklat ni San Mateo, Kabanata 16, mga talata 13 hanggang 15. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." Patay na sa pagkakataong ito si Juan Bautista. At iniisip ng iba, muling nabuhay si Juan Bautista sa katauhan ni Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus, pero kayo, but what about you? He asked, who do you say that I am? So you see, it's about identity. It's about identity. See, ang personalidad, ang pagkatao, identity. At kapag pinag-usapan ng identity, when we speak of identity, we cannot take out of context the characteristics, which includes the character traits of an individual. Pag sinabing identity, kasama ang mga katangiang pagkatao. Anong klaseng pagkatao? Si Jesus, hindi naman siya simpleng tao. So when Jesus was born in a manger, nagtatanong din ng mga tao. People also ask the shepherds and the magi, what kind of a person will this child be? Ano magiging batang ito? Sino ang magiging siya? Maring nasa katanungan ng mga pastol at ng mga mago. So today's gospel speaks about the character of our Lord. Jesus' character. Ano siya? A loving and caring person. God. Tao at Diyos si Jesus. Siya'y maibiging Diyos. Siya'y may malasakit na Diyos. A loving, compassionate, caring person. Caring God. The story about the mousetrap na sinabi ko sa inyo was the same. It's not only a story of sensitivity for others' needs. Hindi lang ito pagkakaroon ng pakiramdam sa pangangailangan ng iba, kundi kwento rin ito ng compassion, caring, and kwento rin ito ng empathy. Okay? Empathy. Psychology, anong empathy? Empathy is generally defined in psychology as the ability to understand and share the internal states of a person, such as the emotions, the thoughts, or the feelings, the sensations of another person. Yung nararamdaman ko, kung ano ang nararamdaman mo. It's my ability to understand. Hindi yung nararamdaman. Of course, di mo mararamdaman ng iba. Pero yung nauunawaan mo kung ano ang nararamdaman ng iba. Kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Okay? Again, empathy is generally defined in psychology as the ability to understand and share the internal states. Nakikibahagi ako. May kakayahan akong makibahagi sa iyong mga nararamdaman, sa iyong mga iniisip of another person. Okay? So, kung ikaw ang naghihirap, naunawaan ko kung anong paghihirap mo, meron akong kasanayang ganun, meron akong abilidad na ganun, then may empathy ako. So, hindi lang siya isang simpleng reaction kung anong pinagdadaanan ng iba. It's not a simple reaction to others, someone else plight.
Empathy is a complex psychological process that involves walking in someone else's shoes. Yung nailalagay ko ang sarili ko sa iyong katayuan, na naunawaan ko ang iyong katayuan, yun ang empathy. At ito yung nangyari dun sa kwento ng mousetrap. Hindi nagkaroon ng empathy yung manok dun sa daga. Ganun din, hindi nagkaroon ng empathy yung tupa at yung baka. Okay, nag-aalala yung daga, pero anong sagot nila? It's not my problem. Dear, it's not my problem. It's your problem. I'm sorry, I will pray for you. Ganun na lang ba yun? Ganun na lang ba yun? Oo, may tulong yung I will pray for you. But we can go beyond I will pray for you. Okay, we can go beyond I will pray for you. Sabi, wag kang, wag, wag kang magpabayang tumulong ayon sa iyong kakayahan. Kung ikaw ay meron at marami, magbigay ka ng higit o malaki. At kung anuman, kung meron ka mang konti, magbigay ka pa rin. And so according again sa psychology, may tatlong klase ng empathy. Basic, main types. Number one, yung tinatawag na cognitive empathy o the perspective taking. What is cognitive empathy? The intellectual ability to understand. Kaalaman, karunungan, kakayahang maintindihan kung ano ang nararamdaman at iniisip ng mga taong yun, may pinagdaraanan. Pwedeng wala ding pinagdadaanan. Kumbaga, kung may celebration siya sa kanyang buhay, unawa mo siya gamit ang kakayahan pangkaisipan. Tinatawag na top-down process where you conceptually map out another's person mental state without necessarily feeling their emotions yourself. Hindi kailangan eksaktong maramdaman mo. Ibang tao yun eh. And so therefore, dahil ibang tao yun, hindi mo talaga eksaktong mararamdaman ang kanilang nararamdaman sa sitwasyon na yon. Pero kahit di mo nararamdaman, iyon namang nauunawaan gamit ang kakayahan ng iyong kaisipan. Cognitive, mental. Pag sinabing cognitive, it's mental empathy. The intellectual, yun ang aspect doon. Ang sumunod, meron tayong cognitive, meron naman tayong tinatawag na affective empathy. Tinatawag na emotional resonance. Tinatawag naman kung yung cognitive empathy top-down, yung affective empathy the bottom-up. What is affective empathy? It's ability to physically or emotionally feel what another person is feeling. Hindi na ito ginagamitan ng isip, kundi parang may kakayahan ka na exactly maramdaman mo ang kanyang nararamdaman. Paano yun? Paano yun? Okay? Tinatawag na pagkahawang pagramdam, emotional contagion. For example, may katabi ka. At ang ginawa niya, at ang ginagawa niya, nagpapako siya ng pako sa kahoy. E tinamaan yung daliri niya. Kung minsan, kahit hindi yung daliri mo tinamaan, siyang pumapalo ng martilyo dun sa pako, tinamaan yung daliri niya. Parang, oops! Parang ikaw din, naramdaman mo yung sakit na tumamang martilyo sa daliri niya. It's the affective empathy. Galing, no? Ang galing, di ba? Yung isa, cognitive, intellectual aspect. But the affective is the feelings, the bottom up. Yung isa is the top down. At yung pangatlo, the compassionate empathy. And this goes beyond the understanding or even the feeling. Okay? Hindi lagpas na ito sa kakayang maunawaan ng iyong kaisipan at lagpas na ito sa iyong kakayang maramdaman. Kundi itinutulak ka na rin nito. It gives you the motivation
To do something about it. Kung may naghihirap na tao, compassionate empathy ang nagtutulak sa'yo para tumulong sa taong yun. Yun ang nagmo-motivate sa'yo. So, yun yung bridge between the gap of empathy and action. Yun ang nagdudugtong dun sa nararamdaman mong pangangailangan ng iba para may gawin ka. The bridge between empathy and the action. Compassionate empathy is the action after having the empathy. And so perhaps or not perhaps, but true to his nature, as all-knowing God, by empathy, ang Panginoong Jesus understood and truly felt the confusion of the large crowd. Meron siya nung tatlo. Meron siya nung cognitive empathy, affective empathy, compassionate empathy. Nasa kanya lahat, yung tatlo. Okay? Naintindihan niya, all-knowing, all-powerful God, of course, alam niya ang nararamdaman ng mga taong yun. Nagugutom sila at nasa lugar silang alanganin. Pagkatapos, di lang niya lang naintindihan. Kanyang naramdaman. Affective empathy. At pangatlo, compassionate empathy. Compassionate empathy. By empathy, Jesus understood and surely felt the confusion of the large crowd. Ano sabi niya? Naawa siya sa kanila. He took pity on them because they were like sheep without a shepherd. Okay? Nakita niya ang pangangailangan at siya'y naawa. Sila'y pagod at gutom. Maaari sa kasusunod sa kanila. At nasa lugar silang delinkwente, alanganin. Maaring kumbaga, walang tindahang bukas sa lugar na ito para pagbentahan tayo ng pagkain. At kung meron mang magbebenta ng pagkain, kakailanganin ng malaking halaga. Iyon ang concern ng mga alagad ni Jesus. And so he saw the need, nakita ni Jesus ang pangangailangan. Naintindihan ni Jesus ang pangangailangan. At naramdaman ni Jesus ang pangangailangan. He understand, he felt, he saw the need, and he acted in response to the needs of the crowds. Kumilos siya upang tugunan ang pangangailangan ng mga tao. So, ano yung pinakikitang identity ni Jesus? Diyos na maawain, Diyos na mahabagin, Diyos na maawain o mahabagin, Diyos na puno ng pag-ibig, Diyos na nagmamalasakit. Okay? Yun ang kanyang naging identity sa Ebanghelyong yan. And Jesus took pity. And Jesus took pity on them because they were like sheep without a shepherd. And so, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nung nakita niya para silang mga tupang, walang pastol. Okay? Para silang mga tupang, walang pastol. Wait lang po, puntahan ko, balikan ko. Wait lang po, balikan ko. Okay? And he took pity on them because they were like sheep without a shepherd. And so what he did, he set himself to teach them. Tinuruan niya pa sila in some length. At hindi lang siya nagturo. Pinakain niya rin sila sa pamamagitan ng isang himala, ang pagpaparami ng mga tinapay at isda. So again, Jesus saw the need of the crowds. He understood the needs of the crowds. He felt the needs of the crowds. And Jesus acted in response to the needs of the crowds. May ginawa siya. So, tignan nyo, balikan nyo yung sa daga in relationship to the gospel. Hindi siya tinulungan ng tatlo. Nung manok, nung tupa, at nung baka. Pero sa huli, sa hindi nila pagtulong, apektado din pala sila. And so, in psychology again, needs are not just yung mga bagay na gusto nating mapa sa atin. It's not
the nice to have. Hindi lang yan ang pangangailangan. Okay? Nice to have. Hindi lang kagandang sana'y merong pagkain, sana'y merong panamit, sana'y merong bubong na masasilungan. It's nice to have. Pero hindi lang siya nice to have. They are not just nice to have, kundi sila'y motivation. They are fuel for human functioning. Nagmo-motivate sa'yo, nagpo-push sa'yo ang pangangailangan. And so, kapag ang pangangailangan, pinag-usapan natin ng needs. Okay? Sa psychology, kapag hindi na-met o hindi natugunan ng pangangailangan, ang sinasabi ng ating brain, hindi niya sinasabing just go without it. Just go without it. Sige na, total wala eh. Tanggapin mo na lang na wala. Hindi ganun 'yon. Kundi itinutulak tayo na kung ano man ang wala tayo, dadalhin tayo sa isang pagkilos para matugunan yung pangangailangan niya. Kaya ang mga needs na hindi na-met, it creates tension. Nagkikreate siya ng tension. Nagkikreate siya ng tension, nagkikreate siya ng stress, nagkikreate siya ng anxieties. Okay? And then, subukan mong tugunan. Yung tension, babagsak ang level. Yung anxiety at stress. Natugunan na yung pangangailangan eh. Para yung ano eh, para yung gutom. Dahil gutom ka, na-stress ka. Meron kang tension, gutom ka. And so, gagawa ka ng paraan para tugunan ng gutom mo. Natugunan mo na. So, babagsak ang level ng tension mo. Ano yun eh? Meeting the needs. Okay? At kapag ang pangangailangan hindi na met, yun nga, dadalhin ka nito sa isang pakiramdam, sa isang pag-iisip, at pakikilusin ka nito sa isang pag-uugali para i-met mo yung given na needs. At kapag na-meet mo na yung given na needs, babagsak uli ang stress. So ano ba yung mga needs na yan? Diretso yan, basic, according to Maslow, hierarchy of needs. Una is the basic need, the food, the shelter, and the clothing. Pangangailangan natin yan. The need to belong, the need to be loved. So yung mga pangangailangang mahalin, pangangailangang I need to belong, kapag hindi na met, it creates tension. I should know. Psychology graduate po ako. Pero friends, I am not here to lecture you about psychology. Hindi po psychology talaga ang usapan natin. But rather, it is for us to realize that God truly is an all-powerful and knowing God. And He is a kind of God who is merciful and compassionate and caring. Yan ang sinasabi ng Ebanghelyo. It's not about psychology. Sinabi ko lang na sa psychology, meron si Jesus sa mga bagay na yon. Yung empathy. Empathy. Sabi, isa sa paniwala, pag-aralan din namin sa kurso ng psychology, sino, the greatest psychologist ever lived? Ang sagot, si Jesus. Kasi kahit siya, gumamit siya ng mga pakwentong salita, ng mga patalingaga, and that is psychology. And that is psychology. Hindi pa man nagsasalita, alam niya na nangyari. It was like, basa ko kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Hindi lang as a greatest psychologist, but He is God. And because He is God, He knows everything. And He's all-powerful.
Natural lang na alam niya, Diyos siya eh. Hindi lang natural na alam niya dahil may kakayahan at karunungan siya ng psychology to study the study of human mind and behavior. Okay? He knows, God knows all our needs. God knows all our needs. God knows everything, is an all-knowing God, is an all-powerful God, an all-knowing God, all-powerful God. He knows everything. He knows all our needs. Greater than we know them ourselves. Mas kilala pa ng Diyos talaga ang ating mga pangangailangan kumpara sa atin na kilalanin ng ating sariling pangangailangan. Naniniwala ba kayo doon? Mas alam at kilala pa ng Diyos ang talagang kailangan natin kesa tayo sa ating mga sarili kung anong kailangan natin. Amen tayo dyan. Naniniwala ba kayo doon? Lubha at sadyang marunong ang Diyos. Mas kilala niya pa tayo kesa tayo sa ating mga sarili para kilalanin ang ating mga sarili. Mas kilala pa tayo ng Diyos kesa tayo sa ating mga sarili, kilala natin ang ating sarili. Napakamarunong nga siya niya, di ba? At ang sabi, siya ang klase ng Diyos na hindi lang basta makapangyarihan at marunong. Siya din ay isang klase ng Diyos na maibigin, maawain, puno ng malasakit, puno ng pagmamahal. Kasi kung hindi, kung marunong lang siya, ang sabi ni Father Ben Beltran, kung marunong lang siya at makapangyarihan, pero hindi naman siya klase ng Diyos na may pagmamahal, awat malasakit sa atin, aanuhin naman natin ang Diyos na ganyan. Sabi ni Father Ben Beltran, SBD, tama siya doon. Aanuhin ko naman ang Diyos na marunong lang at makapangyarihan, pero wala namang pagpapahalaga sa aking buhay. Wala namang pagpapahalaga, pagmamahal para sa aking kaluluwa. Kasi kung Diyos na makapangyarihan at marunong lang siya, at pagkatapos wala siyang pagpapahalaga sa atin, edi ang lahat ng bagay na ginagawa natin, walang katuturan. Mamatay ka man, mapunta ka man saan, wala siyang pakialam. Kasi makapangyarihan, marunong lang siya. Pero ang Diyos natin ay ibang Diyos. Hindi lang siya marunong at makapangyarihan, siya din ay Diyos na maawain at maibigin. And siya din ay Diyos sa puno ng malasakit. Aanuhin mo naman ng Diyos na makapangyarihan lang at marunong, ngunit hindi ka naman mahal at walang pagpapahalaga sa iyong buhay at kaluluwa. Aanuhin mo naman. Pinag-usapan natin na itugma ko ang sikolohiya. In the life of Saint Arnold Johnson, puntahan natin ang buhay ni Saint Arnold Johnson, ang founder ng SVD. Once, there was a discussion in the community, SBD, as to whether lightning rods should be installed on the high roofs of Stale Mission House or not. Ang Stale ay lugar sa Germany kung saan naitatag ang unang mission house. At andon ang founder na si Father Arnold Johnson na ngayon ay santo na. Pinagtalunan nila kung maglalagay sila ng lightning rods dun sa tuktok ng mission house ng Stale. Okay? And some were against it. Ayaw nila. Gastos pa yan. Pagod pa yan. Abala pa yan. Maring ganon. But after all, okay, after all, sabi nila, some were against it. After all, one should trust in God who preserved all churches for centuries without artificial or scientific means. Huwag na natin lagyan ng lightning rod yung tuktok ng Stale Mission House. Total naman,
dapat tayong magtiwala sa Diyos na pinangangalagaan ang ating mga lugar, sambahan, churches sa maraming taon, centuries old, nang walang anumang gamit na artificial or scientific means. Si Saint Arnold, si Father Arnold, isang science teacher. And Saint Arnold Johnson is a science teacher, the founder of SBD. And to him, he was in favor of it. Maglagay tayo niyan. Let us put lightning rods. He said, kasi sabi niya, he said, we had to consider what God has been entrusted to us. Kailangan nating pakaisipin at gamitin kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. And God certainly wants us to take care of it by humans and even scientific means. Kagustuhan ng Diyos, kailangan nating isipin, pagmuniin, bigyang halaga kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At ang Diyos gusto niya mapangalagaan natin ang lahat gamit ang anumang ipinagkatiwala niya sa atin, kasama ang ating mga karunungan, our human knowledge, and even human efforts, and even scientific means. For over 50 years, paglagay ng lightning bolt, paglagay ng lightning rod over the stale mission house, God certainly, the stale tower have deflected many lightning bolts. Dahil dun sa lightning rods na ipina-install dun sa tuktok ng stale mission house, maraming sakuna na dala ng kidlat ang naiwasan. Science yun. Anong reference natin? Ito po. Wait lang po. Ito po ang reference natin. Witness to the Word. Isang libro, semi-autobiography, kung sino si Father Arnold Johnson. Dito ko nalaman na isa din siyang guro, teacher, science teacher. Okay, science teacher. So bilang science teacher, habang sabi ng iba, wag na, di na kailangan. Pagtiwalaan natin na lang ang Diyos. Total, pinangangalagaan ng Diyos ang ating mga simbahan, mga banal na templo for over the centuries nang walang anumang gamit na artificial or scientific means. Science teacher siya. In favor siya. Kasi ang sabi niya, ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pwede nating gamitin. Pwede nating gamitin for the good of the community, for the good of us. Kasi pumayag siya. Ano nangyari? Sa loob ng 50 taon and over 50 years, ang Stale Tower, lahat ng mga panganib na dulot ng kidlat naiwasan dahil dun sa ininstall na lightning rod dun sa ibabaw ng mission house ng Stale. Ang Stale ay mission house na nasa Germany. Siya yung unang mission house ng SBD. At dun din unang itinatag ang SBD. So sa pagsasabi, mentioning, ano ibig ko sabihin? Mentioning, what do I mean? Psychology, science, lightning rod, the dangers of the lightning bolts over mga matataas na lugar. Pag tinamaan ng kidlat yan, sabog yan. But because of the lightning rod, science, Saint Arnold Johnson bilang teacher, pinagpahalagaan niya ang ipinagkatiwala ng Diyos. And science is the relationship between faith and science and reason. Nasabi ko gamit ang psychology kasi yes, psychology will fail you. Any other branch of science will fail you. It's a natural science. It will fail you. But God won't. Pero ano ding ibig sabihin? Hindi dahil it will fail us,
hindi na natin sila bibigyang halaga. We will ignore them. We will ignore psychology. We will ignore other branches of science. Kasi yung mga yan, ipinagkatiwala din yan sa atin para mapangalagaan natin kung ano man ang biyaya ng Diyos sa atin. So it's a relationship between faith and science and reason in all aspect para ano? To serve the greater glory of God. God's greater glory. All for the glory of God. So, pwede magamit ang psychology in relationship to faith? Yes. Medical science? Yes. Kasi kung di na natin pagtitiwalaan ng siyensya, sabihin natin, faith na lang ang mahalaga, meron tayong pinagkukulangan. Ang siyensya, anumang siyensya, bahagi yan ng ipinagkatiwala sa atin. At ang siyensya, anuman ang siyensya, kung gagamitin natin ng maayos, magagamit natin para mapaglingkuran ng Diyos. You see, paano ipinaliwanag ng psychology ang empathy, malasakit sa kapwa? Tama naman yun. Tama naman yun. Parang naintindihan mo ang kanilang pinagdadaanan. Naglalakad ka sa bangketa, kikita mo nakahiga sa mga karton, pamilya, bata. Naunawaan mo, naramdaman mo ang kanilang paghihirap. So, ganun. Mentioning what do I mean? It's a relationship between faith and science and reason in all aspects to serve God's greater glory. All for the glory of God. Diyan na po natin tapusin. All for the glory of God. May mga ipinagkatiwala sa atin na pwede nating gamitin upang pangalagaan natin ang iba pang ipinagkatiwala sa atin. Paano ba natin pinangangalagaan ng kalikasan? Katwiran ng siyensya, magtanim ng puno, huwag magtapon ng mga basura sa mga katawang katubigan. Di ba? Siyensya pa rin yun. And so again, it's a relationship of faith, reason, and science. Ang ganda ng libro na to. Kung makakita pa kayo ng libro na to, nabili ko po ito sa Christ the King Seminary. Sa pamamagitan ng librong ito, nakikilala ko sino ba tong St. Arnold Johnson na ito, na founder ng Society of the Divine Word, SBD, International Missionary Congregation na mga pare, brothers, serving in more than 50 countries all over the world. Ang ganda ng libro na to. See? Ang ganda ng libro na to. Salamat sa libro na to. Naintindihan ko ang SBD. Naintindihan ko si Father Arnold Johnson. Kasama dito upang maintindihan kung sino si St. Joseph Reynadiewicz. Okay? Siya yung unang misyonero pinadala sa China. Nandito din St. Arnold bilang estudyante at St. Arnold Johnson bilang guro. Okay? Ano sa pamamagitan ng librong ito, maintindihan ko ang mga SBD, maintindihan ko St. Arnold Johnson at iba pang bagay tungkol sa kanya. Ngayon ko lang napunaw. Kasama yung pirma niya. Okay? Ito pala pirma ni St. Arnold. Salamat po sa libro na to. Nabili ko. Kung makakakita pa kayo ng libro na to, kung makakita pa kayo, I urge you, maghanap po kayo to. Ang ganda. At ang ganda ng buhay ni St. Arnold. Di ko matapos-tapos eh. Minsan pa ulit-ulit ako, nabasa ko na ulitin ko ulit. Nakalimutan ko eh. Hindi, ulitin ko ulit yung page. Okay, paulit-ulit. So magandang hapon po sa inyong lahat. Yan natin tapusin. Ano man
all for the glory of God. All for the glory, all for the greater glory of God. Para sa kadakilaan ng Diyos. Okay, hindi personal glory ha, hindi personal glory. All for the greater glory of God. Magandang hapon po sa inyong lahat. At hanggang sa muli, Brother Aaron po ito.